pumunta kami sa school kung saan mag-grade 1 si Kenshin. At pagkatapos ay kumain kami ng ramen at bumili ng damit na susuotin ko. Dumating na rin yung in-order ni Hapon na bag. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap namin nung Huwebes, 8:30 ng umaga, ay nagasikaso na ako. Dahil alam ko mabagal akong mag-ayos, kaya naman ako na yung naunang nagising. Habang nag-aayos nga ako dito mga auntie, ay tulog pa yung dalawang hapon ko. So ito na nga po, 9:30 ng umaga, ay nakapag-asikaso na po kaming lahat. Bali kasama ko nga palang pupunta si uncle yung hapon at saka si Kenshi. Grabe, napakalamig nga ngayon dahil umulan ng snow kagabi. Alam niyo po mga auntie, sa tuwing meron kaming pupuntahan, kahit na hindi ako marunong mag-makeup, ay napakabagal kong mag-ayos. Kaya naman minsan kapag sobrang bagal ko, ay nagalit si uncle yung hapon. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na po kami dito sa school. Dito papasok si Kenshin kapag nag-grade 1 na siya. Malapit na nga po, ilang buwan na lang. Kaya naman, sobrang excited tong si auntie nyo. Pagkatapos ng 2 oras na meeting, pinakita sa amin itong mga gamit. Dahil ito yung mga sample na gagamitin ng mga bata dito sa school. Buti na lang po mga auntie kahit papano, ay naiintindihan ko yung sinasabi nila. At syempre, buti na lang ay kasama ko po si uncle yung hapon. Para kapag meron ako hindi naintindihan, si daddy na lang ang magsasabi sa akin. Tapos nga pala ng meeting, ay pinapunta nila kami dito sa stage o yung parang court na merong stage. Hindi ko alam kung tama ba ako mga auntie, basta dito po yun. Bumili kami ng sapatos at yung mga gagamitin niya sa pasukan. Sobrang saya nga po ng anak ko kanina dahil ang dami niya nakalaro. Bilang isang nanay, kapag nakikita ko si Kenshi na masaya, ay sobrang saya din yung nararamdaman ko. Minsan naman, hindi ko maiwasang maging malungkot at mag-alala. Lalo na ngayon na madami na siyang makikilala. Sabi ko nga kay Kenshi na huwag siya makikipag-away. O kaya naman kapag merong nambuli sa kanya, ay sabihin niya lang kay Papa at kay Mama. Pinagdadasal ko talaga na sana walang ganong mangyari. Oo na kung oo ay basta hindi ko talaga maiwasang mag-isip ng ganon. Kung dati, medyo malapit lang yung school ng anak ko. Ngayon ay medyo may kalayuan ng konti. Dahil hindi pa siya sanay maglakad. Kaya naman ihahatid ko muna siya gamit yung e-bike. So ito na nga po, kanina nga pala, ay umuwi muna kami ng bahay. Tapos nagpunta kami dito sa restaurant para kumain ng ramen. Minsan, dito rin kami kumakain sa kaibigan ni uncle yung hapon. Unang dumating yung pagkain ni Kenshi. Tapos sunod naman yung pagkain namin ng asawa ko. Minasang itadakimasu. Napakasarap humigop ng mainit na sabaw kapag ganitong napakalamig ang panahon. Kung dati, hinahatian lang namin ng pagkain si Kenshi. Ngayon, in-orderan na rin namin siya. Ito kasing anak ko mga auntie, tumatakaw na rin kumain. Pero kapag hindi naman niya naubos, ay si daddy ang nag-uubos. Oy, shit. Sobrang sweet talaga ng anak ko. Binibigyan niya ako ng pagkain niya. So, ito na nga po, fast forward na tayo. Pagkatapos namin kumain ng ramen, ay nagpunta kami dito sa Aoki. Dito nga po yung mga bilihan ng mga formal na damit. Kagaya ng kasal, graduation, pang-office, o kahit ano basta formal. Si uncle yung kapon nga po mga auntie, ang pumipili ng susuotin ko. Nakita kami ditong set, skirt at blazer. Pero bawat peraso ay magkaiba ng presyo. Hindi kasama yung blouse, pero bibilhin din natin to mga auntie. Yung mga ganitong damit, grabe pala mga auntie ang presyo. Buti na lang, meron po nakuhang discount sa uncle yung hapon. Dapat ang babayaran namin dito sa tatlong to ay 33,000 yen. Pero naka-discount po sa uncle yung hapon. Kaya yung binayaran namin ay nasa 26,000 yen. Total na po yung mga auntie, nakaless na yung discount. Para sa akin, hindi naman kailangan mahal ang susuotin. Basta marunong magdala. Dahil mga Japanese yung makakasalamuhan namin, syempre kailangan maganda at disente tayong tignan. Alam nyo po kasi minsan ang mga hapon, hindi naman lahat, pero tumitingin sila sa suot kung anong klaseng tao ka. Kaya kailangan maayos at maganda tayo sa darating na araw na yon. Binilhan nga rin pala ako kanina ng asawa ko ng stocking. Yung sandals naman, hindi ko alam mga auntie kung anong klaseng kulay yung bibilhin ko. Sa tingin nyo po mga auntie, anong klaseng kulay yung babagay dito? Kahit 2 buwan pa bago graduation, ay nag-ready na po kami ng uncle yung hapon. Yung mga hindi namin nabili ngayon, ay sa susunod na araw na lang. Excited na ako ipakita sa inyo yung look ko. Wear na po tayo ulit kinabukasan naman. Ay mag-unboxing po tayo ng box, galing naman ito sa Amazon. Binili nga pala to ni uncle yung hapon mga auntie para kay Kenshi. Naman nga po pala nitong mga auntie ay bag. Excited na tong asawa ko dahil bumili na ng bag para kay Kenshi. Alam nyo ba na napakamahal ng bag mga auntie kapag ganitong klase? Kaya naman para makatipid, bumili na lang si hapon sa Amazon. Kasi nagkahaman!
Habang nag-unboxing nga pala kami dito, ay kausap po namin sa cellphone sa uncle yung hapon. Nasa trabaho po kasi ngayon yung asawa ko, kaya sa cellphone ko na lang pinakita tong binili niya. Alam nyo ba, sabi ng asawa ko, mas mahal pa daw tong bag na to kapag sa mall namin binili. Baka daw nasa 7 o kaya naman 8 lapad. Pero kahit na mahal po mga auntie, ay siguradong matibay at matagal magagamit. Ganito nga pala yung itsura ng bag ng mga elementary dito sa Japan. Syempre, para malaman ni Kenshi na sa kanya tong bag na to, ay lalagyan din natin ng pangalan. Para hindi magasgasan, ay itatago muna natin tong mga auntie at ilalabas ulit kapag gagamitin na. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Dadandan, chabi po! Thank you, bye-bye!